Para kay Shekinah, ang gabi ay oras ng pagpapahinga, pero para kay Oliver, yun ang oras na libre siya. Kumukulo ang dugo ng babae matapos siyang tawagan ng isang handler din. Wala na ba ibang pwede? Tanong niya dito. Wala na. Halos lahat ng handler sa atin. May schedule at ikaw na lang ang wala. At saka 'di ba? Sabi mo kailangan mo ng trabaho. Ito na 'yon. Oo na, basta hindi yan reklamador ah. Ayoko magkaroon ng problema sa trabaho ko. Matapos ang maikling tawag na yon, maingay na napabuntong hininga ang babae. Isang beses niyang sinulyapan ang kanyang sinturon na nakasabit sa likod ng kanyang pintuan. Pasensya na. At mas ginusto ko pang ibang maging trabaho. Alam kong kailangan ako ng mga tao bilang pulis pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko ito kayang panindigan hanggang sa huling hininga ko. Sinubukan ko naman pero hindi ko kinaya. Aniya sa isip. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Isang maliit na kumpanya, pero halos mga sikat na artista ang handle ng bawat katrabaho niya. Hindi pa siya nakakaupo, pero sinalubong na siya ni Christy, ang kaibigan na nakilala niya sa trabaho. Shekinah, ang pogi ng artista na napunta sa'yo. Mahinang irit nito. Ano naman? Hindi naman yun ang hinahanap ko sa artista. Wala akong pakialam kung gwapo ba o maganda mapupunta sa akin. Ang gusto ko lang magaling makisama sa trabaho. Palit na lang kaya tayo. Isang beses nagkibit-balikat ang babae. Kung papayag yung artista, di go lang. Mahina siyang hinampas ni Christy. Dahilan para lihim na mapangisi si Shekinah. Alam mo naman na hindi yun papayag. Ikaw nga mismo ang pinili maging handler. Ito may pagka-bopples din. Alam naman pala na bawal tapos sasabihan ako ng ganun. Ayos din trip mo, no? Inis na tanong ni Shekinah bago tinalikuran ng babae. Makalipas ang 1 oras mahigit, abala si Shekinah sa mga papel na ginagamit niya. Lahat ng mga papel na ginamit ng babae, tinatabi niya pero sa gitna ng kanyang pag-aayos, may napansin siyang kulang. Gina, naibalik mo na ba yung layout na hiniram mo sa akin? Ay, hindi pa. Tapos ka na ba doon? Kailangan kong ayusin Baka mamaya hanapin sa akin ng duplicate copy. Mabilis naman na inabot ni Gina ang layout na tinutukoy ni Shekinah. At kasunod noon, tinawag siya para papuntahin sa isang kwarto kung saan nandoon si Oliver. Kanina pa siya nandyan. Naghihintay. Bulong ng isang babae. Wala akong pakialam. Pare-pareho lang na maraming ginagawa. Nang makapasok siya doon, agad niyang nakita ang seryosong mata ng lalaki na para bang kanina pa nakatingin sa pintuan. Good afternoon. Bati ni Shekinah. Ano akala niya? Mag-explain ako sa kanya? Hell no. Good afternoon, I'm Oliver. Kilala na kita. Sandaling natahimik si Oliver. Para sa kanya, ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng tila walang pakialam sa isang katulad niya. Nasanay na siya na bawat lugar na kanyang puntahan o kung sinong taong nakakausap niya, pinagkakaguluhan siya. Alam mo na rin siguro kung ano meron. Oo naman. Hindi naman ako papasok dito nang walang dalang bala. Ngiting saad ng babae. Sa isip ni Oliver, this woman is amazing. Agad niyang itinaas ang kanyang 2 kamay habang nakangiti na para bang sumusuko. Just checking. Naidala na ako sa ibang handler na napuntahan ko. Don't worry. Bibigyan kita ng magandang service. Para fair naman both sides. That's good. Wala tayong magiging problema. Gusto pa sana ni Oliver na makipagkwentuhan kay Shekinah pero ang sinadyalan talaga ng babae doon ay ang trabaho. Agad nilang pinag-usapan kung saan at kailan magaganap ang press premiere. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Gina. Dala ang isang baso ng juice. Sorry po sa abala pero heto pa ang juice niyo. Nakangiti at malambing na saad ni Gina. Mabilis na nag-side eye si Shekinah. Alam na alam niya ang ganitong galawan.
Para sa dalaga, pagiging bastos ang ginagawa ni Gina. Pero kung sa ibang tao siguro normal lang ito. How about Sander ko? Wala ba siyang juice? Kaya lang po yung pinabigyan. Okay lang, hindi ko kailangan ng kung anong inumin. Nakakaya ko nga hindi uminom ng 5 oras. Sagot ni Shikaina habang patuloy sa pagsusulat. Hindi yun mabuti sa kalusugan. Dapat umiinom ka ng tubig bawat oras. Huminga ng malalim ang dalaga bago tumayo at inabot ang papel na ginawa niya kanina para kay Oliver. Tignan mo na lang yan. Kapag may tanong ka, tawagan mo na lang ako. Naibigay naman siguro sa iyo ang number ko, di ba? Hindi na nakapagpasalamat si Oliver kay Shikaina dahil umalis na ito agad. Ang tanging naiwan lang sa kwartong yon ay ang binata at si Gina. Nang sumapit ang gabi, hindi na nagawang magluto ni Shikaina. Sa halip, bumili na lang siya ng lutong sisig. Kuya, isang order po ng sisig. Sa akin din, boss. Isang pamilyar na tinig pero hindi yun pinansin ni Shikaina. Magkakross lang ang braso nito habang nakatingin kung paano ihanda ang kanyang order na sisig. Shikaina, right? Ito yung handler ko. Yeah. Ang sungit naman. Sisig din ba ang binibili mo? Obvious naman, di ba? Para kang bata ko magtanong. Mahinang natawa si Oliver. Kahit anong sabihin niya sa babae, hindi ito nagkakaroon ng interes para pansinin siya. Hindi ko alam na fan ka ng sisig na ulam. Hindi ko naman sinabi. At saka sa itsura mong yan, baka lagnatin ka kapag kumain ka ng pagkain na bibili sa gilid ng kalsada. Paano mo naman nasabi? Kapag kasi ang mga artista nakatungtong sa yaman, o biglang umangat, diring-diri na sila sa pagkain na bibili sa gilid ng kalsada. Kahit ang totoo malinis naman. I'm not like that. Isang beses ngumiti si Shikaina at nilingon ng lalaki. Pinasadahan niya lang ito ng tingin bago nagsalita. Wala naman akong binanggit na pangalan. At parang natamaan ka. Ito na po yung isang order. Singit ng nagtitinda. Mabilis na kinuha yun ni Shikaina at nag-abot ng bayad. Akin na to ah. Lutuan niyo na lang yung isang yan ng bago. Inis na sabi niya. Sa totoo lang, naiirita talaga siya kay Oliver. Hindi niya alam kung bakit pero siguro dahil artista ito. Isa sa mga ayaw niyang makatrabaho ay ang mga artista. Pero heto siya ngayon, isang handler. Ano ba? Hindi ka na dapat pumunta doon sa event. Dala mo pa yan niluto mo? Tanong ng tatay ni Shikaina sa kanyang ina. Gusto lang naman kitang dalhan ng pagkain. Inihanda ko talaga to para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kailangan yan. Kaya kong bumili ng pagkain sa labas kasama mga kaibigan ko. Hindi mo rin naman kailangan ipahiya ako sa harapan nila. Mahinang saad ng ina ni Shikaina. Simula na maging artista ang kanyang ama noon, tila ba nakalimutan nito na meron na siyang sariling pamilya. Ilang beses sinubukan ng kanyang ina na magdala ng pagkain sa trabaho ng kanyang ama. Pero palagi lang itong pinapahiya. Nakakahiya dahil ganyan ang suot mo. Mabuti sana kung katulad ka ng mga babae doon na mamahalin ang suot. Matapos marinig yun ni Shikaina, hindi niya napigilan ng magsalita. Ilang beses niyang piniling manahimik. Para lang kimkimin ang galit na meron siya. Pero ang totoo, hindi niya na talaga kaya. Bakit ho? Simula na maging artista ka, nagbago ka na. Nagagawa mo kami ipahiya na para bang hindi mo kami pamilya. Ganyan ba yung napapala mo sa pagiging artista? Ang maging mayabang kasi uhaw ka sa spotlight? Parehong napalingon sa kanya ang kanyang mga magulang. Punong-puno ng gulat ang muka. Anong sabi mo? Galit na tanong sa kanya ng ama. Totoo naman pa. Simula na maging artista ka, kahit sideline lang ang ginagawa mo, naging mayabang ka na. Uy, turing mo kami para lang kami aso sa bahay na to ah. Pagod na ako sa inyo. Ako lang din naman ang bumubuhay sa inyo ah. Mabuti pang iwan ko na lang kayo. Natural lang ho na buhayin niyo kami. Ikaw ang padre de pamilya, di ba? Pero ayos lang. Iwan mo kami kasi hindi ko kailangan ng tatay na masyado mataas ang tingin sa sarili. Matapos ang mabigat na salitang yon, kitang-kita nila ng kanyang ina kung paano sila iwan ng kanyang ama. Sinubukan pa itong habulin ng kanyang ina pero
Mabilis niya itong pinigilan. Hayaan niyo siya, ma. Hindi natin kailangan ng lalaking tulad niya. Hindi na malaya na si Kaina na unti-unting napupuno ng luha ang kanyang pisngi. Wisit, ginusto ko to. Kaya wala dapat akong pagsisihan. Pero sa tuwing naalala ko yung bagay na yun, nakakainis lang. Sa mga sumunod na araw, habang nasa hapagkainan si Oliver, kasama ang kanyang pamilya, hindi maiwasan na tanungin ang kanyang ina tungkol sa press premiere. Ayos na ba yon? Wala na bang kailangan? Marahan na tanong ni Jenny. Wala na ma'am, okay na po. At saka nakahanap na ako ng mabait na handler. Baka mamaya pati personal things mo guluhin niya ha? Ayoko ng ganon. Huling handler mo pumapasok sa silid mo habang tulog ka? Ma'am, wala na yon. Hindi na naman siya ang handler ko. At saka yung bago kong handler, si Shikaina, imposibleng magkaroon ng interest yun sa akin. Sinubukan ko siyang lapitan pero mailap eh. Alalahanin mo, Oliver. May mga taong ganyan sa umpisa. Gusto ko makilala yung handler mo. Para mabilis kitang mahahanap in case na hindi kita matawagan. Sa susunod na, ma'am. Wala akong schedule sa kanya ngayon at sigurado ako marami yung ginagawa. Kailan ba ang press premiere para maklear ko ang aking schedule? Inubos muna ni Oliver ang pagkain na nasa kanyang bibig bago magsalita. Sa February 23 po. January pa lang naman ngayon. Okay, thank you. Mauna na ako anak. Take care. Sambit ng kanyang ina habang nagpupunas ng bibig. Muling nagpatuloy sa pagkain si Oliver. Pero kalaunan, hindi na siya mapakali. Tila ba gusto niya makita ang babae. Sa kabilang banda naman, si Shikaina, inaayos ang gagamitin para sa press premiere. May mga kausap na siya at maghapon siyang nasa isang malaking sinehan at pumayag naman si Oliver doon. Nakakapagod ang araw na to. Mahinang saad niya sa sarili pagka-uwi. Kauupo niya lang sa sofa nang biglang tumunog ang kanyang phone. Wala sana siyang balak sagutin yon. Pero nang paulit-ulit yung tumunog, tinignan niya na. Ano na naman kailangan ng lalaking to? Wala naman ako schedule sa kanya ngayon. 5 missed calls? Muling tumunog ang cellphone niya kaya sinagot niya na ito. Ano ba yon? Are you free tonight? Bakit? Wala naman tayo usapan ngayong araw ah. I have something to discuss with you. Isang beses na bumuntong hininga si Shikaina. Pwede mo namang sabihin sa akin yan dito sa tawag. Bakit kailangan pa natin magkita? I don't think pagkakaintindihan tayo. Tungkol saan ba yan? At this oras na ng gabi mo sasabihin sa akin? Ano yun? Naglulukohan ba tayo dito? Maging si Oliver na tahimik sa sinabi ni Shikaina. Hirap na hirap siya makahanap ng tiyempo kung paano niya mapapapayag ang babae. Pesting lalaking to. Di ba uso sa kanya ang pahinga? Bulong niya sa sarili. Wala na rin siya nagawa, kundi lumabas at pumunta sa address na sinend ni Oliver. Ang lalaki naman na may hawak ng paper bag. Isang pack dinner ang laman nun na ibibigay niya kay Shikaina. Para sa kanya, mas makakampante siya kung maibibigay niya yon kay Shikaina ng personal. Ilang sandali pa, nandun na ang babae, nakabusangot ang muka. Ba't ganyan ang mukha mo? Tanong ni Oliver. Sino ba namang matutuwa na ganitong oras kailangan ko pa makipagkita sa iyo? Hindi ka ba nagpapahinga? Inform lang kita ha. Galing pa akong sinihan. Inaayos ang press premiere mo. Uy, ibang babae ang tatawagan. Kung makikita ako sa lugar na to. Titili sila pero ikaw. Sa puntong yon, hindi na naalis ang inis sa mukha ng babae. Sorry ka, dahil hindi ako ganon. Hindi ko ipagpapalit ang oras ng pagpapahinga ko para lang makakita ng isang artista. Agad na umayos ng tayo si Oliver at nakapagtitigan sa dalaga. Ba't parang galit na galit ka sa mga artista? Hindi mo gugustuhin malaman. Ano ba kasi yung sasabihin mo? I just want to give you this. Alam kong pagod ka. Mapait na tumawa si Shikaina. Puno ng pagod at pagkainis. Talagang yan lang pinunta ko dito? I'm sorry. Hindi ko kailangan yan. Kaya ko magluto kahit pagod ako. Kunin mo na rin. Wala namang kakain ito kasi busog na ako. Ayoko. Hindi ko yan tatanggapin.
Wala akong ibang gusto kundi trabaho lang. Matapos yun, agad na tinalikuran ni Shekinah si Oliver. Hindi niya na ito nilingon pa. Napabuntong hininga na lang ang lalaki habang tinatanaw palayo ang dalaga. Buong akala ni Shekinah, makakatanggap pa siya ng text ng gabing yun pero hindi. Pakilagay na lang dito yung malaking tarpaulin sa gilid ng stage. Utos ni Shekinah habang nagtuturo sa stage. Itong mga giveaways sa nilalagay. Sa baba na lang ng stage sa kaliwa para madaling makita. Isang beses pang pinagmasdan ni Shekinah ang paligid. Halos kulang pa ang mga disena nandun. Miss Shekinah, saan ito mga bulaklak? Yan lang ba mga bulaklak? Ang alam ko meron pa eh. Hindi pa ba na-i-deliver? Hindi pa po eh. Shekinah, tawag ka po ni Sir Oliver. May tatanong daw po sa layout. Pagtawag sa kanya ng isang babae. Yan na naman siya sa mga tanong na yan. Hanggang ngayon nakakapikon pa rin talaga yung ginawa niya nung gabi niya. Akala niya siguro lahat ng gusto niya makukuha niya. Bumuntong hininga ang babae sa kalumapit. May katangkaran si Oliver kaya na makalapit si Shekinah, bahagya siyang nakatingala sa lalaki. May papabago ka ba sa layout? Wala naman. Ba't mo ako tinawag kung ganon? Ayoko lang na mailang ka dahil sa nangyari. Di ako ganon. Alam ko hiwalay ang personal na buhay sa trabaho. That's good anyway. Wala naman ako ipapabago sa setup. This is okay. Hindi siya magulo tingnan. Ngumiti si Shekinah. Ang tanging compliment lang na tinatanggap niya tungkol sa trabaho. Pero kung hindi ito tungkol sa trabaho, mas pinipili niyang huwag magkaroon ng reaksyon. May itinuro pa siya kay Oliver. Tulad ng inaasahan niya, ngumiti ang lalaki. Pauwi ka na ba? Oo, bakit? Wala naman, ihatid na kita. Yan ang bagay na wag mong gagawin. Ayoko ng ganyan, at isa pa kaya ko umuwi mag-isa. Sigurado ka? Oo, wag mo ako ituring na para bang girlfriend mo? Pag-irap ni Shekinah. Bago umuwi ang babae, nagdesisyon siyang bumili ng kape. Pagpasok niya sa coffee shop, pinagtitinginan siya ng mga tao. Sinubukan niyang punasan ang mukha niya. Sa pag-aakala na baka meron siyang dumi pero wala. Habang umuorder siya ng kape, nagsimula na namang nagbulungan ng mga ito. Hindi ba siya yung nasa picture? Girlfriend ba siya? Wala naman sinabi si Oliver na may girlfriend na siya. Loh, anong pinag-uusapan ng mga to? Teka nga, baka naman hindi si Oliver na artista yung tinutukoy nila. Alam niyo guys, hintayin natin mag-announce yung management ni Oliver. Baka mamaya nag-uusap lang naman sila. Rinig ni Shekinah na sabi ng isang babae. Iba yung tingin ni Oliver eh. Alam mo yung look of love? Parang ganun eh. Nang makuha ni Shekinah ang kanyang order, umalis din siya agad. Pero hindi nawala sa isip niya mga narinig niyang bulungan sa loob ng coffee shop. Hanggang sa makarating siya ng bahay. Mabilis niyang inilapag ang cellphone sa gilid ng lamesa. Oliver! Ano itong kumakalat sa internet na may girlfriend ka? Sigaw ng ina ni Oliver. Ano, ma'am? Kadarating ko lang ah. Hindi mo pa ito nakikita? Open your phone. Tinatamad na kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at binuksan ito. Nang makita niya kung anong kasalukuyang kumakalat sa social media, agad siyang umayos na upo. What the hell? Sinong kumuha ng picture na to? Sigurado akong pagkakaguluhan ka lalo ng mga fans mo. Ma'am, hindi ko alam na may kumuha nito. Sabihin mo nga sa akin, may something ba sa inyo na Shekinah na yon? Naguguluhan na tumingin si Oliver kay Jenny. Wala ma'am, mailap ang babaeng yon. Wala tayong magagawa para pigilan ang pagkalat ng pictures. Alam na ng lahat at aakalain na nilang girlfriend mo si Shekinah. Should I ask her to pretend? Try to convince her. Pero hindi kita tutulungan sa lahat. Ikaw ang dapat na gumawa ng paraan. Napaisip naman si Oliver. How can I convince her? Matigas pa yun sa bato. Sigurado naman ako nakita niya na yung post na yun. Tulad ng alam ni Oliver, nakita na nga ni Shekinah ang pictures na yun. Isa-isa niyang tiningnan habang nakahiga at kumakain ng snacks. Isa to sa mga ayaw kong mangyari eh. Pero wala na, kumalat na. Kahit ipa-turn down pa ang mga pictures na yun, may mga tao na nakapag-save.
Shikaina, ano yung nababalitaan namin dito sa probinsya may boyfriend ka na raw? Tanong ng ina niya habang katawagan ng anak. Ma, hindi ko rin alam kung sinong kumuha at nagpakalat ng pictures na yon. Paano yan? Baka mamaya pagkaguluhan ka dyan. Huwag na po kayo mag-alala sa akin, kaya ko po yung sarili ko. Kayo po ba, kamusta dyan? Maayos naman kami dito. May tira pa sa perang pinadala mo. Sa susunod na buwan, bibisita ako dyan. O sige anak, basta mag-ingat ka dyan ha. Tumawag ka sa amin kapag may problema ka. Napangiti na lang si Shikaina matapos ang tawag. Alam niyang malaking gulo ang naghihintay sa kanya, pero hindi niya pwedeng ipahalata yon. Makalipas ang 3 araw, nakahanap na ng pagkakataon si Oliver para makausap ng maayos ang dalaga. Alam mo naman siguro yung kumakalat na pictures, di ba? Ano naman, normal lang naman yun, sikat kang artista. I have a plan. Hindi ako interesado sa plano mo. Come on, Shikaina. Pakinggan mo muna yung plano ko. Maingay siyang napabuntong hininga tumingin sa lalaki. Anong plano mo? My plan is to do something and I need your cooperation. Ano nga? Naiinip na ako puro pabiting ka. Pretend to be my girlfriend. Pagak na tumawa ang babae matapos marinig ang sinabi ni Oliver. Naririnig ba yung sinasabi mo? Magpapanggap akong girlfriend mo? That's the best idea para mahinto na rin ang speculations nila. At ano mapapala ko dyan? Mas lalo lang gugulo ang buhay ko sa oras na pumayag ako at pasukin ang mundo mo. Just trust me. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Kahit 6 months lang na pagpapanggap. Natigilan ng babae. Para sa kanya, matagal na ang 1 buwan. Paano pa kaya ang 6 na buwan? Tuloy pa rin ang sahod mo. Dodoblehin ko. You can stay sa condo for the meantime para mas ligtas ka. Pag-iisipan ko. Kinuha ni Oliver ang kamay ni Shikaina at tiningnan nito ng may pag-iingat. Sana, bago mag-press premiere, makuha ko na ang sagot mo. Tinalikuran siya ni Shikaina. Pinanood niya lang ang paglayo ng babae. Sa kabilang banda, ang dating team ni Shikaina sa police station, may balak bisitahin ng babae. Jimmy, may konta ka pa ba kay Shikaina? Tanong ni Ruel. Wala na, bakit? Wala lang, bisitahin kaya natin siya. Saan naman natin siya bibisitahin? Eh di sa press premiere ng boyfriend niya. Confirm na ba? Ewan, basta bisitahin na lang natin. Patuloy na inaasikaso ni Shikaina ang lahat ng bagay na kailangan niyang gawin para sa press premiere. Hanggang sa matapos niya lahat, doon siya nakapag-isip ng maayos tungkol sa alok na offer ni Oliver. Madali na naman siguro ang 6 na buwan at saka pagpapanggap lang naman. Walang involved na kung sino. At nararamdaman. Kahit naman itang ginamin, may mga pictures na rin naman sila nakuha na magkasama kami. Oliver, pwede ba kita makausap? Pagtawag ni Shikaina sa lalaki. May sagot ka na ba sa offer ko? Pumapayag na ako pero pangako mo sa akin walang ibang involved dito kundi pagpapanggap ha. Hindi ko yun may papangako. Eh di hindi na lang ako papayag. What? Joke lang, pumapayag na nga ako. Hindi napigilan ni Oliver na yakapin si Shikaina. Sa gulat niya, bahagya siyang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Sasama ka sa press premiere ko. Siyempre, handler mo ko. No, sasama ka dun bilang girlfriend ko. Wala akong masusuot. Saka okay na yan as a handler. Ako nang bahala sa isusuot mo. Ang mahalaga ready ka. Pag-uwi ni Oliver, hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Para sa kanya, may pagkakataon na siya para ipakita kay Shikaina ang totoong nararamdaman niya. Wala siyang pakialam kung anong maging reaksyon ng babae. Pinaghahandaan niya lang ang paparating na press premiere. Ayaw mo ba ng ganitong gown? Tanong ni Oliver nang maghanap sila ng susuotin ng dalaga. Ayoko, masyado magarbo. At saka hindi naman ako ang may press premiere. Pero boyfriend mo, ang may press premiere. Ikaw yun. Okay na ako sa simpleng gown. Saad ni Shikaina at kinuha ang gown na hawak na ngayon at binagayway sa lalaki. Sakto ba sa'yo ang sukat? Yes. May sandals din naman ako. Makalipas ng 2 araw, handa na ang lahat. Ngayong araw na ang press premiere,
at kasalukuyang inaayusan si Shekinah. Sa halip na umalis si Oliver, pinanood niya lang kung paano ayusan ng babae. Tigilan mo nga pagpipicture sa akin. Inista saad ng dalaga. Bakit? Ang ganda mo kaya? As proud boyfriend, kailangan ko itong i-post. Kaya ano ka ba? Huwag nga! Tumatawa lang ang lalaki, habang si Shekinah hindi makaalis sa upuan. Sa gitna ng pag-aayos sa babae, nagtanong ang makeup artist. Ang taray ni Madam? Ilang months na kayo ni Sir Oliver? Ha? Ilang months na kayo ni Sir na mag-boyfriend at girlfriend? Kasi sure ako kung di kumalat yung pictures niyo. Hindi niyo ilalabas sa public ang relationship niyo. Bago pa lang. Tsaka sinabi ko talaga na wag sabihin, pero wag din itago. If everyone knows it and asks about it, hindi naman namin itatanggi. Gusto lang namin maging low-key para walang problema sa ibang tao. Ang cute siguro na love story niyo. Ngumiti na lang si Shekinah bilang sagot. At nang matapos na siyang ayusan, mabilis silang lumabas sa kwarto para pumasok ng sinihan. Good luck para sa press premiere mo. Hindi na ako lalapit sa tabi mo show mo naman yun. Nakangiting saad ni Shekinah. Sure ka? Oo. Uupo na lang ako dun sa taas. Makikita mo naman agad ako. Sandaling natahimik ang lalaki bago ngumiti. Salamat. Mas kampante ako nariyan ka. Pabirong umingos si Shekinah. Mag-focus ka na lang sa mga press. May after party to, di ba? Yes. Doon na lang ako magsasaya. Kalaunan, nagsimula na rin ang press premiere. Abala ang lahat ng tao lalo na si Oliver. Dahil bawat tanong ng mga taong naroon tungkol sa kanyang show, sinasagot niya. Hanggang sa mapunta ang topic tungkol sa kumakalat na picture. Yung kumakalat po ba sa social media na kasama niyo? Girlfriend niyo po ba? Nandito po ba siya? Tanong ng isang babae. Bahagyang tumawa si Oliver at hinanap sa gitna ng mga tao si Shekinah. Yes, she's my girlfriend at nandito siya. She's just right there, nakaupo. Hi, love. Dahil sa ginawa ni Oliver, mas lalong umingay ang sinihan. Sigurado si Shekinah na pagkatapos ng conference na yon, kakalat na ulit ang panibagong balita sa social media. Pagkatapos ng mga tanungan, pinanood na nila ang show. Exclusive ang panonood. Ilang araw pa kasi yun bago ipalabas sa mismong sinihan. Katabi ni Oliver si Shekinah habang pinapanood yun at hindi alam ng dalaga na mabigat ang role ni Oliver sa palabas. Habang tumatakbo ang eksena, ilang beses na napahigpit ang kapit ni Shekinah sa armrest. Bakas pa sa mukha niya ang pagkagulat at paghanga. Paminsan-minsan, napapalingon siya kay Oliver. Tila may gustong itanong ngunit pinipiling manahimik. Nang matapos ang movie, agad silang nagpalakpakan. Tumayo ang ilan sa mga imbitado at nagbigay pa ng standing ovation. Di mo sinabi sa akin na ganun kabigat yung role mo. Bulong ni Shekinah. Humarap siya kay Oliver ng bahagya. Ayoko ma-spoil ka. Gusto ko makita mo mismo. Grabe ka. As your handler, I'm proud of you. Come with me, papakilala kita kay mom. Ngayon na agad? At saka, ngayon lang hindi busy yung mommy ko. Kahit nahihiya, hindi handa si Shekinah, pero sumunod pa rin siya kay Oliver. Magkahawak kamay pa sila. Napatingin doon ang babae. Mahigpit ang pagkakahawak ni Oliver na para bang makakawala siya. Nakita naman ng binata ang kanyang ina na may kausap. Isang beses niyang nilingon si Shekinah para ngitian at sa kanila tuluyang nilapitan ang ina niya. Mom! Pagtawag ng lalaki sa ina. Oh, congratulations anak! Nakangiting saad ni Jenny. Mommy, gusto ako ipakilala sa inyo. Siya ba? Marahan na tumingin si Jenny kay Shekinah dahilan parang ngitian siya ng babae. Hello po. Good evening po. You are Shekinah, girlfriend na anak ko. Nag-aalangang saad ng dalaga. Bahagyang pinisil ni Oliver ang kamay ni Shekinah. Alam ni Mama tungkol sa kontrata natin. Yes, and about that contract. Pwede mo na siyang kunin sa akin bukas, Oliver. Para mapapirmahan mo na si Shekinah. Yes, Mom.
Hindi ka ba sasama sa after party? No, maaga pa ako bukas. Sinadya ko lang panoorin ang movie mo. Okay, ma'am. Thank you po. Ingat kayo. Kayo rin po mag-ingat. Hindi na sila nagtagal sa sinihan. Isa-isa nang umalis sa mga tao para pumunta sa after party. Maraming manonood ang natuwa doon. At sa gitna ng pag-alis nila, may bumati kay Shekinah. Jimmy, Roel, ano ginagawa niyo dito? Kulat na tanong ng dalaga. Binibisita ka. Simula na umalis ka sa trabaho, hindi ka na namin nakita. Masyado lang busy. Siya ba yung boyfriend mo? Oo, siya si Oliver. Tumingin si Shekinah sa nobyo at pinakilala ang dalawang kaibigan. Hello, gusto niyo ba sumama sa after party? Papunta na kami doon. Sige lang, pauwi na rin kami. Sinadya lang namin si Shekinah para kumustahin. Wala silang nagawa kundi panoorin ang dalawang lalaki na umalis. Tulad ng kanilang plano, dumiretso ang dalawa sa after party. Sinalubong sila ng malakas na sigawan at palakpakan. Lalayo na sana si Shekinah pero hindi siya hinayaan ni Oliver. Kalaunan, nagsaya rin sila. Inuman, kwentuhan at puro palaro. Matapos ang after party, isang buwan ang nakalipas at sa bawat lakad na pinupuntahan ni Oliver, kasama niya ang babae. Hindi ka na naman nag-lunch? Hindi, sorry nakalimutan ko. Dinala na kita ng pagkain para hindi ka na kumain sa labas. Habang kinakausap ni Shekinah ang nobyo, may napansin siyang kakaibang kilos ng lalaki. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Ikaw, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kumain ka na ba? Teka sandali ha, may mali sa kinikilos mo eh. Wala, marami lang iniisip. Tulad ng ano? Maingay na bumuntong hininga si Oliver at ngumiti kay Shekinah. Napaisip siya. Hindi niya pwedeng malaman na nakakatanggap ako ng kung ano-anong sulat. Ayoko mag-alala siya at matakot. Hanggat kaya ko itong itatago ko. Ani Oliver sa isip. Mauna na ako umuwi kasi maglalaba pa ako ng mga damit natin. Are you sure? Pwede naman nating ipalaundry yun. Di na, kaya ko naman. Tsaka wala naman akong ginagawa sa bahay. Ipahatid na lang kita. Nandiyan naman yung driver natin. Isang beses tumango si Shekinah sa binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang nagpapanggap siyang girlfriend ni Oliver. Mukha namang walang problema sa lalaki ang lahat. Mas malaya niyang naipapakita kung gaano niya kagusto ang babae. Akala ko ba may trabaho ka? Tanong ng ina ni Shekinah nang tawagan siya nito. Wala ho, umuwi ako kasi maglalaba ako. Simula na maging boyfriend mo si Oliver, hindi ka na nagtatrabaho. Oo naman ma, nagtatrabaho pa rin ho ako. Sinadya ko lang umuwi ng maaga ngayon para makapaglaba. Isasama mo ba dito si Oliver kapag umuwi ka? Natigilan siya dahil sa tanong ng kanyang ina. Pero mas natigilan siya nang makita ang isang pantalon. May nakuha siyang papel na galing doon. At dahil sa kuryosidad, binuksan niya yon. Laking gulat niya nang makita mga death notes. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa yon. Kailan pa siya nakakatanggap ng ganitong pagbabanta? At hindi niya sinasabi sa akin. Ibang pagbabanta to, hindi niya pwedeng hayaan na lang. Ani niya sa isip. Huwag ka munang lalabas ng kondo ah. Malambing at maingat na saad ni Oliver. Bakit may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala naman. Yung totoo. Nung naglaba ako, may nakita kong threat sa bulsa ng pantalon mo. Ano yun? Gusto ko lang naingatan ka. Ako ang nagdala sa'yo sa sitwasyong ganito. Ako rin na mag-aalis sa'yo dito. Paano kita tutulungan kung ayaw mo sabihin? Ano, sa buong pagpapanggap na to? Pati pagiging totoo, pagpapanggap na rin? Please, Shekinah. Dito ka na lang muna sa kondo. Hindi ako makakampante kung aalis ka dito at magtatrabaho. Hanggang sa isang gabi, kasalukuyan silang naglalakad sa labas ng condominium. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik nilang tinatahak ang daan. Papasok sa kondo. Ang mga ngiti nila hindi mawala-wala na para bang sinusulit ang bawat oras na magkasama sila. Pero sa gitna ng kanilang paglalakad, kaluskos ang narinig ni Shekinah. Okay ka lang? Sumusunod sa atin. Ano? Wala naman eh, baka guni-guni mo lang yun.
Isang beses umiling si Shekinah bago nagpatuloy sila sa paglalakad. Tara na. Baka dahil may mangyayaring masama. I'm sorry Sa sobrang dami nating errands ngayon, ginabi na tayo. Hindi pa man nakakahakbang ng ilang metro, biglang may malakas na kamay na humawak sa braso ni Shekinah mula sa likuran. Napasigaw si Oliver, habang mabilis na humarap. Ngunit isa pang anino ang sumulpot at marahas na hinawakan siya sa balikat. Ramdam niya ang matinding higpit ng kapit at hindi ito basta-basta. Sumama kayo kung ayaw niyong masaktan. Sino ba kayo? Hindi niyo na kailangan malaman pa. Bitiwan niyo siya. Ano ba kailangan niyo sa amin? Ikaw at ang girlfriend mo, kailangan namin. Pati na rin ang pera niyo. Wala kaming pera? Ngunit sa halip na sumuko, biglang umigting ang katawan ni Shekinah. Walang naramdaman na takot ang dalaga, kaya kahit alam niyang delikado, ginawa niya pa rin. Mabilis niyang tinapakan ang paa ng lalaki at sinuntok ito. Shekinah! Sigaw ni Oliver. Kasabay noon, nagawa din ni Oliver na suntukin ng lalaking hawak-hawak siya. Ang yabang mong babae ka, mas mayabang ka, buwisit ka! Shekinah, tama na! Hindi pinansin ng dalaga ang pagtawag ni Oliver. Natigil ang anggulo nang biglang may dumating na mga gwardya. Habol hininga ang ginawa ni Shekinah nang matapos ang ginawa niyang pagprotekta sa sarili. Okay lang po ba kayo? Okay lang. Saad niya habang hinihingal. Gusto ko lang malaman ang pangalan ng dalawang tao na yan. I-report niyo at tawagan ako kapag nakilala niyo kung sino sila. Hinihingal namang saad ni Oliver habang marahang hinahagod ang likod ng kanyang nobya. Dapat di mo na ginawa yon. Kung di ko ginawa yon, malamang isa sa atin nasaksak na. Mabuti na lang at di ka nasaktan. Saan ka natuto ng ganong klaseng pakikipaglaban? Dati akong pulis. Pulis? Oo. Nag-resign lang ako sa trabaho. Mas pinili ko magtrabaho sa kumpanya kung saan mo ko nakilala. Dala pa rin ang pangamba at kaba na nararamdaman na makarating sila sa kondo. Agad nagpaalam si Shekinah na maliligo. Go ahead. Pagkatapos mo susunod ako. Tahimik na nagpunta sa kwarto ang babae. Bawat paghinga nito, mabigat. Walang rason para itago ko sa kanya ang dati kong trabaho. Mas matutulungan ko pa nga siya ngayon . Makalipas ang ilang oras, nang makaligo si Shekinah, agad din siyang nahiga. Dahil sa pagod, mabilis siyang nakatulog. Pero kakaibang haplos ang nagpagising sa kanyang diwa. Oliver? Yes. Bulong ng lalaki habang marahang hinahalikan si Shekinah sa leeg. Anong ginagawa mo? Teka nga. Hindi tumigil ang lalaki. Sa halip, naging pataas ang halik nito hanggang sa marating nito ang labi niya. Naghintay si Oliver na pigilan siya ng dalaga. Pero hindi yun ang nakuha niya. Sa halip, isang mainit na tugon ang isinukli ng kanyang nagpapanggap na nobya. At sa puntong yon, mas lumalim ang kanilang ginagawa. Hanggang sa humantong sa pagsasalo sa isang mainit na gabi. Kinabukasan, nagising si Shekinah na masakit ang hita. Muli niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa ni Oliver. Shit! Hindi na to sakop ng kontratang pinirmahan ko . Wala pang 3 buwan na nakakalipas tapos ganito agad? Paano kung may mabuo rito? Gising ka na pala. Napalingon ang dalaga sa pintuan ng kwarto. Kagigising lang. Kumusta pakiramdam mo? Medyo masakit lang yung hita ko. Kasalanan ko. Di ako nakapagpigil kagabi. Ayos lang, di rin naman ako tumanggi . Napatawa ng mahina ang lalaki. Lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nito. Kung masakit pa, pwede kita ipagluto ng almusal. O kaya gusto mo na masahe ko? Nakangiting alok ni Oliver. Oliver, relax. Agad niyang sabi, tinaas ang 2 kamay na tila ba sumusuko. Joke lang yung masahe, pero seryoso ako sa pagluluto ng almusal. Hindi ba parang ang bilis ng mga nangyayari? Kung di ka komportable, sabihin mo lang. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Hindi sa ganon. Nalilito lang ako. Okay lang malito. Basta alam mo na nirerespeto kita. Kontrata man yan o hindi.
Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikang yon, mas naging malinaw kay Shekinah na para kay Oliver, hindi kontrata ang lahat ng nangyayari sa kanila. Sa sobrang bilis ng araw, balik trabaho na ulit si Shekinah. Girl, ikaw pala ang magli-layout sa after party nila Gon? Ha? Wala naman nag-email sa akin. Sa mismong email ng company nag-message. Ba't saan mapupunta? Inirapan siya ng katrabaho. Paliw syempre nirecommend ka ni sir. Maingay na napabuntong hininga ang babae. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng ibang gawain. Umaga pa lang pero wala na siyang sapat na lakas. Nang magkaroon ng break time, mabilis na tinanong si Shekinah ng kanyang kasamahan sa trabaho. May papabili ka ba? Gusto ko ng nachos tapos yung dulce de leche. Ha? Saan ka bibili ng dulce de leche? Wala bang mabibilhan nandito? Bigla kasi ako natakam. Ano nga gagawin mo sa dulce de leche? Di sasawsaw ko yung nachos. Gulat na tiningnan si Shekinah ng kanyang mga kasama. Punong-puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Hindi ba sasakit ang tiyan mo dun? Di naman siguro, dali na. Try nyo kung may mabibilhan ba. Tapos kapag wala, di wala. O sige, basta kapag wala, huwag kang magagalit ha. Mabilis nang umiti si Shekinah at nag-abot ng pera. Kahit alam ng mga katrabaho ng babae na mahirap makahanap ng pinapabili nitong dulce de leche, naghanap pa rin sila. Di ka ba nawiwirtuhan kay Shekinah? Tanong ni Lely. Ewan ko rin. Bigla na lang niya nagustuhan yung mga ganung bagay. Tsaka isasawsaw, anong lasa nun? Feel ko buntis siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Baka naman may dalaw lang. Pero di ka ba nagtataka na imposibleng wala pang nangyayari sa kanila ni Oliver? Siyempre mag-boyfriend yung dalawang yun. Sa kabilang banda, busy rin si Oliver. Kaliwat kanan ang tumatawag sa kanya. Dahil matapos ang press premiere, mas marami ang gustong manood. Noong nakaraang araw pa nagsimula ang showing sa sinehan. At hindi nila inaasahan na magugustuhan ng mga tao ang movie. May pupuntaan ka lugar. Bibisitahin mo sila. Kailangan mo isama si Shekinah. Saad ng manager ni Oliver. Kailan daw yan? At saan? Sa Zambales. May mall tour kayo doon. Kasama mo yung leading lady mo sa movie pero siguraduhin mo kasama mo rin si Shekinah dahil hinahanap siya ng mga tao. Hindi ba magiging delikado yun? Baka maipit at pagkaguluhan siya doon. Huwag kang mag-alala, marami tayong magiging security. Saka isang araw lang naman yon, and after nun, pwede na kayo mamasyal kung gusto nyo. Basta mag-iingat lang. Sige, kakausapin ko siya. May isang meeting pa si Oliver bago tuluyang umuwi sa kondo. Pero bago siya umuwi, may nadaanan siyang tindahan ng bulaklak. Agad niyang naisip si Shekinah. Walang pagdadalawang isip na bumili siya nito para sa kanyang nobya. Pagdating sa kondo, kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Shekinah? Pagtawag niya sa babae. Hi, nagluto na ako kasi alam ko hindi ka naman kumakain sa trabaho. Lumapit siya at iniabot ang bulaklak. Thank you. Anyway, flowers for you. Para saan to? Wala lang. Just wanna say na appreciate ko lahat ng efforts na ginagawa mo. Nasabihan ka na ba ni Madam Aura na may mall tour ka sa Zambales? Biglang tanong ni Shekinah habang tinitingnan ng bulaklak. Nakausap mo rin siya? Tumawag sa akin yung manager mo at tinanong yung schedule ko. Sakto, wala naman akong pasok ng araw na yon. Masaya nilang pinagsaluhan ng hapunang niluto ni Shekinah. Nanood din sila ng movie sa sala. Punong-puno ang kanilang paligid ng pagkain. Walang gabi na hindi sila masaya, habang araw-araw nilang kinukumusta ang isa't isa. Okay na ba yung mga gamit mo? Tanong ni Shekinah habang inaayos sa mga damit ni Oliver. Okay na yan, mall tour lang naman ang pupunta natin doon. Tsaka pwede naman tayong bumili lang ng damit. Gusto mo pa bumili ng damit kaysa magdala? Para hindi na tayo mahirapan na magdala. Isang room lang ba na book mo? Ilang kwarto? Isa lang din, share tayo. Share? Ayoko no, baka mamaya ko ano mangyari. Makalipas ang 3 buwan, nasa Zambales na sila. Marami silang kasama pero bukod tanging ang dalawa lang ang palaging magkasama.
Kulang na lang, hindi sila lumabas ng kwarto. Oliver, may dulce de leche ba dito? Wala siguro. Bigla na lamang umiyak si Shekinah dahilan para mabilis na magpanik ang lalaki. Bakit? Ano nangyari? Gusto ko ng dulce de leche. Hindi ko nga alam kung saan nakakabili pero sige, subukan ko tawagan yung assistant ko. Bakit bigla yatang nag-crave ng dulce de leche ang babaeng to? Teka, buntis kaya to? Hindi ko man lang siya natanong sa loob ng 3 buwan. Di kaya buntis ka? Sandaling natigilan si Shekinah. Kinakabahan pero pag-aksyang tumawa para hindi yun mahalata ni Oliver. Imposible. Saka wala sa kontratang pinirmahan ko na pwede ako mabuntis. Kapag nagkataon yun, pareho tayo mapapagalitan. Paano kung meron nga? Aalisin mo dyan. Huwag muna tayo mag-jump sa conclusion. May pregnancy test naman, itry muna natin yun. Tulad ng kanilang napagkasunduan, gagamit si Shekinah ng pregnancy test para malaman kung buntis nga siya. Inaamin niyang kinakabahan siya. At sa isip niya, imposibleng panagutan siya ni Oliver. Lalo pat, artista ito, at saka peke lang naman ang relasyon nilang dalawa. Kapag nalaman ng mga tao ang nangyari, mas lalo lang gugulo. Napaluha si Shekinah na makitang resulta ng pregnancy test. Napapikit siya. Ngayon punong-puno ng kung anong isipin ng kanyang utak. Iniisip niya kung paano niya sasabihin kay Oliver ang totoo at sa manager nito. Kaya pala lagi siyang nagduduwal at may kakaiba siyang gustong kainin. Palaging pagod at gustong matulog. Kasi nagbunga pala ang kanilang peking relasyon. Anong resulta? Positive. Agad na lumiwanag ang mukha ng lalaki. Nang marinig ang sinabi ni Shekinah. Para kay Oliver, wala siyang pinagsisisihan sa nangyari sa kanila ng nobya. Kahit na nagpapanggap lang sila sa lahat. Dahil para sa kanya, everything is right. Everything is true. Mahal niya ang babae. That's good news. Mapapagalitan tayo ng manager mo. Hindi yan. Ako ang magsasabi sa kanila. At sa karamihan sa nakakaalam, girlfriend talaga kita. Di mo ako naiintindihan. Mas lalo magiging wild ang mga fans mo kapag nalaman nila to. Ayoko madamay ang anak ko. Mabilis na kumunot ang noon ng lalaki. Ano ibig mo sabihin? Ilalayo mo sa akin ng bata? Hindi ako papayag, Shekinah. Hindi naman sa ganon. Pwede ka pa naman bumisita sa bahay ko eh. Maglilo muna tayo. Huwag muna tayo magpakita sa iba na magkasama tayo. Hindi ako papayag, Shekinah. Aalagaan kita at sasaluhin ko lahat ng tantrums mo. Kung kailangan na may pahinga ako sa bawat trabaho, gagawin ko. Sa gitna ng mall tour nila Oliver, agad na nakaramdam si Shekinah ng pagduduwal. Hindi agad siya makaalis dahil hawak ng nobyo ang kanyang kamay. Pilit siyang nagpumiglas kaya napalingon ng lalaki. Are you okay? Mabilis siyang umiling habang nakahawak sa kanyang bibig. Oh shit, excuses. Kailangan mag-bathroom ni Shekinah. Hindi pa sila nakakababa ng stage nang biglang nagkagulo ang buong venue. Dahil sa sandaling umalingaw-ngaw, ang sunod-sunod na putok ng baril. Naghiyawan ng mga tao. Nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Ramdam ni Shekinah ang mabilis na tibok ng puso ni Oliver. Hindi dahil sa takot para sa sarili nito, kundi dahil sa pangamba para sa kanya at sa batang dinadala niya. Security! Tawag ni Oliver. Sir, dito po tayo. Sa likod po tayo na mall dadaan para makalabas. Please, secure the area. Sa lahat ng madadaanan namin, please. Yes, sir. Shekinah, are you okay? Wala mangyayaring masama sa'yo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Mabilis din sila nakalabas ng mall at naihatid na sa kondo. Nang araw din na yon, umuwi sila pero buong akala ni Oliver sa kondo niya uuwi si Shekinah pero hindi. Ihatid mo muna ako sa bahay. Ha? Sa kondo tayo uuwi? Hindi ako uuwi sa kondo mo. Ihatid mo ako sa bahay. Bakit? Mas ligtas ka sa kondo ko kasi kasama mo ako. Ligtas? Dahil kasama ka? Kanina nga lang halos maipit na ako sa nangyaring gulo. Shekinah. Please, Oliver. Gusto ko muna sa bahay. Gusto ko ng tahimik na lugar. Walang nagawa ang lalaki kundi ihatid si Shekinah sa bahay nito. Ilang beses pang tinanong ni Oliver ang dalaga tungkol doon.
Makalipas ang mahigit 1 linggo, pabalik-balik sa bahay ni Shekinah si Oliver para dalhan nito ng mga pagkain. Pero mas pinili niyang huwag kausapin ng lalaki. Anak, ba't ba ayaw mong papasukin dito at kausapin si Oliver? Araw-araw na siyang pabalik-balik dito. Tanong ng kanyang ina nang bumisita ito. Maalam niyong ayoko. Hindi ko siya gustong makasama. Dahil nalalagay ka sa panganib. Hindi ba mas maganda kung nasa tabi mo si Oliver lalo na at buntis ka? Mas kakailanganin mo si Oliver ngayon, anak. Bunga ng pagkakamali ang anak namin. Ano na nang iisipin ng ibang tao? Bakit ba palaging uunahin mo ang iisipin ng ibang tao kaysa sayo? Wala naman silang naitutulong sayo. Unahin mo ang sarili mo. Dahil yun ang kailangan mo. Sigurado akong hindi na kontrata ang habol ni Oliver. Alam ko at nakikita kong seryoso siya sayo. Tumayo si Shekinah, tinignan ng bintana at nakita niya sa labas ang lalaki. Nakasandal ito sa kotse, nakasombrero at jacket. Kalaunan lumabas siya para kausapin ito. Oliver. Mabilis na napalingon si Oliver sa kanya. Ano kailangan mo? May cravings ka ba? Natatarantang tanong ni Oliver. Wala naman, gusto lang kita makausap. Halika, pasok ka. Naupo naman si Shekinah at Oliver sandali sa kotse hanggang sa magdesisyon sila na mag-usap na lang sa loob ng bahay. Shekinah, gusto ko kayo makasama ng anak natin. Kung naiisip mo ang kontratang pinirmahan mo, wala na yon. Pinulit ko na. Wala nang say-say yon. Dahil simula pa lang noong una may nararamdaman na talaga ako sa'yo. Natakot lang ako kaya pinanghawakan ko yung kontrata. Paliwanag ni Oliver. Nanginginig naman ang boses ni Shekinah. Oliver, hindi ganun kadali ang lahat. Marami akong kinatatakutan, hindi lang yung kontrata, kundi kung paano magbabago ang lahat pagkatapos nito. Alam ko at di kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ano man ang desisyon mo, nandito lang ako. Gusto kong subukan ng buhay na kasama ka. Katulad mo may takot din ako nararamdaman. Pero mawawala naman yun siguro kapag nakasama kita na matagal. Kakayanin natin, simula sa kontrata. Babaguhin natin yun. Gagawin natin totoo. At punong-puno ng pagmamahal ang magiging relasyon natin. Kung gusto mo, dito muna tayo sa bahay na to. Okay lang sa akin. Hindi. Alam ko hindi ka sanay sa ganitong lugar. Nakausap ko na rin naman si Mama. Siya mismo ang naglinaw sa akin ng lahat. Kailangan ko magpasalamat kay tita kung ganun. Baliw. Bahagyang natawa si Shekinah sa sinabi ng lalaki. Kasunod ng malinaw nilang pag-uusap, ay ang pag-aayos ng mga gamit na dadalhin sa kondo. Na-text na rin ni Oliver ang kanyang ina tungkol sa pagbubuntis ng nobya at pinakiusapan ng kanyang ina na ayusin ang kondo. Finally, magkakaapo na ako. Masayang saad ni Jenny. Baka mamaya prank lang to ni kuya. Sabi naman ng pinsan ng lalaki. Hindi. Nakita mo na si Shekinah, di ba, sa press premiere? Girlfriend siya ng kuya mo. Yung maganda babae na medyo curly yung buhok. Wow, naging girlfriend yun ni kuya. Oo, kaya dalian na natin ang pag-aayos kasi baka mamaya darating na sila. Habang nasa biyahe sina Oliver at Shekinah, biglang nagsalita ang babae. Oliver, gusto ko ng donuts. Sure, pwede tayo mag-drive-thru. Sa Dunkin. Nginitian siya ng lalaki at sandaling sumulyap sa tiyan nito. Unti-unting nahahalata ang baby bump ni Shekinah. Mas lumalala na rin ang cravings nito. May kakaibang lambot sa mga mata ni Oliver habang pinagmamasdan yon. Parang doon pa lamang tuluyang nagsising in sa kanya ang realidad na may buhay na nabubuo. Hindi niya napigilang huminga ng malalim. Halo ang kaba at tuwa sa dibdib. Thank you. Masayang saad ni Shekinah. Wala ka na ba ipapabili? Diretso na tayo sa kondo para makapagpahinga ka? Yes, sorry, ang dami kong cravings. Ano ka ba? Okay lang yun. Basta alam kong gusto rin ni baby, di happy na rin ako. Habang nasa biyahe, patuloy lang kumakain si Shekinah habang nagkukwento. Samantala si Oliver naman, tuwang-tuwa, habang nakikinig sa mga sinasabi ng nobya. Nasa baba na raw sila. Okay na ba yung mga pagkain? Tanong ni Jenny. Oo, tita.
Hintayin na lang natin sila. Naku, sana magustuhan nila to. Na-excite rin ako para sa kanila. Sana, girl, tita. Ako? Kung ano ibigay ni Lord sa kanila, mamahalin ko. Sandali silang natahimik nang makarinig ng pagtunog sa pintuan. Nakangiti at nagpipigil gumawa ng ingay ang dalawa habang hinihintay na pumasok ang mga ito. Inaantok na ako. Dinig nilang sabi ni Shekinah. Pwede ka naman magpahinga pero kakain muna tayo para busog ka bago matulog. Ang bango. Nagluto ka ba kanina bago mo ako sunduin? Hindi. Bakit amoy ulam? Pagdating nila mismo sa sala, nakita nila si Jenny at ang pinsan ni Oliver. Hi! Bati ni Jenny. Nandito pala sila, tita. Sana napasaya kita. Sila ang nagluto at nag-ayos ng decor na ito. Ako, thank you po. Ang munting handa ay kanilang pinagsaluhan. Kahit na may kaba pa rin na nararamdaman si Shekinah, mas nanaig sa kanya ang saya. Laking pasasalamat niya na lahat ng amoy ay nagustuhan niya dahil ayaw niyang maduwal sa gitna ng kanilang pagsasaya. Makalipas ang 5 buwan, malapit na mga anak si Shekinah. Kompleto na ang lahat ng gamit ng bata mula sa munting duyan, damit hanggang sa mga bote at lampin. Sa bawat paghahanda, ramdam niya ang halong kaba at pananabik. Ngunit higit sa lahat ang pananampalataya na handa na siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Baby, labas ka na. Ready na kami makita ka. Malambing na sabi ni Oliver habang kausap ang 8 buwan at siya ni Shekinah. Wag mo na baby, isakto mo sa 9 months para hindi ka premature. Ay, oo nga pala. Sorry excited lang talaga ako. Halata nga. Natatawang sagot ng babae. Araw-araw mo na lang kinakausap eh. Paano? Anak ko yan. Konting taste na lang paglabas mo, spoiled ka na agad. Yan ang wag na wag mong gagawin, Oliver. Bigla na lamang may malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napasinghap siya at napahawak sa kanyang tiyan. Uy, naramdaman ko yan lakas Ikaw kasi, kung ano-ano sinasabi mo, Oliver. Agad namang inilapat ng lalaki ang 2 kamay sa tiyan ng babae. Baby, grabe ka Nagkatinginan silang dalawa at natawa. Araw ng Martes. Sa gitna ng malalim na gabi, nakaramdam si Shekinah ng matinding paghilab ng kanyang tiyan. Oliver? Nahihirapan niyang saad habang ginigising ang lalaki. May masakit ba sa'yo? Humihilab na yung tiyan ko. Saglit lang. Nanginig din ang boses ng lalaki habang mabilis na tumatayo at kumikilos. Kaya mo ba maglakad? Dali na, Oliver, masakit na eh. Huminga ka lang Nandito lang ako, tatawag ako ng driver at ihahanda ko na yung sasakyan. Napasigaw si Shekinah at napakapit sa braso ng lalaki. Kaya mo yan. Isang hakbang lang tayo, dahan-dahan. Oliver, para lalabas na eh. Ano? Ngayon na? Oo, ngayon na. Nang makarating sila sa ospital, mabilis din silang inasikaso. Agad na ipinasok si Shekinah sa delivery room habang patuloy ang paghilab ng kanyang tiyan. Naiwan si Oliver sa labas. Hindi mapakali. Paulit-ulit na naglalakad habang nakatitig sa pinto. Maya-maya pa, lumapit ang doktor sa kanya. Seryoso ang mukha nito. Mr. Oliver. Mabilis siyang humarap sa doktor. Dok, kumusta na po si Shekinah? Stable na siya ngayon. Pero base sa findings namin, nahihirapan siya mag-labor. Ano pa ibig niyo sabihin? Naka-cord drop ang bata at bumababa ang heart rate niya tuwing humihilab. Para sa kaligtasan ng mag-ina, mas mabuting ipagawa ko kay Dr. Mendez ang cesarean section. Pero hindi ba? Wala pang 9 na buwan ang tiyan ni Shekinah, Doc? Di ba delikado yun? Yes, wala pang 9 na buwan ang tiyan niya. Pero kung hihintayin natin yun, posibleng 1 o 2 sa kanila ang mawala. Premature ang baby niyo. Okay, Doc. Do whatever you can. Save my family. May risk ang kahit na operasyon. Pero mas delikado kung ipipilit natin ang normal delivery. Isang beses huminga ng malalim si Oliver at tumango dito. Inilahad ng doktor ang mga papeles. Kailangan namin ang pahintulot niyo bilang asawa. Nangangatal na pinirmahan ni Oliver ang papel na kailangan para isagawa ang operasyon. At na matapos yun, sandaling nagpaalam ang doktor upang kausapin ng isang OB-GYN.
Kasama ni Shekinah sa loob ng operating room si Oliver. Gising na gising si Shekinah habang ginagawa ang operasyon. Nakahawak lang ang kamay ni Oliver sa kanyang nobya. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Ilang sandali, halos 20 minuto, biglang umalingaw-ngaw sa silidang malakas at malinaw na iyak ng sanggol. Congratulations po. Saad ng isang lalaking nurse na nasa operating room. Salamat, pareho kayong ligtas. Sa gitna ng malamig na ilaw ng operating room, isang bagong buhay ang isinilang, kasabay ng isang pamilyang tuluyang nabuo. At pagkatapos noon, nakatulog din si Shekinah sa operating room, habang ang kanilang anak dinala muna sa nursery para ilagay sa incubator. Anak, kamusta? Ligtas ba silang dalawa? Ligtas na po sila, pero nasa nursery si baby. Okay lang yan. Hindi naman magtatagal doon ang anak niyo. Ay si Shekinah nasaan? Nililinisan pa po sa loob. Susundan ko po muna si baby. Babalik din ako agad. O sige, kami na muna ng mama mo ang bahala dito. Bagsak balikat na tinahak ni Oliver ang daan papunta sa nursery para makita ang kanyang anak. Doon niya nakita ito, maliit, balot ng tubo at sensor. Tahimik na nakahiga sa loob ng incubator. Ang bawat munting paghinga sinusukat ng makinang nasa paligid. Sa kabilang banda na magkaroon ng malay si Shekinah, mabilis niyang hinanap ang anak. Nasaan ang baby ko? Nasa nursery room siya. Gusto ko siya makita. Hindi pa pwede, anak. Hindi ka pa makakalakad na maayos dahil sa tahi mo. Huwag kang mag-alala. Oras-oras nandoon si Oliver para tignan ang anak niyo. Mabilis na sumang-ayon si Jenny sa ina ng babae. Oo, iha. Tama ang mama mo. Magpalakas ka muna at kami ang bahala sa inyo. At saka nag-leave muna si Oliver ng 4 na buwan sa kanyang trabaho. Hindi po ba siya papagalitan? Hindi naman. May sapat na rason. Higit sa lahat mahal ka niya at mahal din niya ang baby niyo. Ilang araw ang lumipas. Kung hindi si Oliver ang nasa nursery, si Jenny ang nandun. At habang kasama ni Oliver si Shekinah, inaalalayan niya itong maglakad-lakad. Kaya pa? Pahinga muna tayo. Kaya pa naman. Kumusta si baby? Okay na siya. Unti-unti na lumalakas. Teka, hindi ba sumasakit ang tahi mo? Sumasakit pero kaya ko naman. Teka, malapit na birthday mo. Baka dito tayo mag-celebrate ng birthday mo. Okay lang sa akin. Pero sure ako nasa condo na tayo mag-celebrate. Ano, lakad na ulit tayo? Ngumiti si Shekinah sa lalaki. Ilang araw ang lumipas. Handa na si Shekinah na mahawakan ng unang beses ang kanyang anak. Maingat siyang dinala ni Jenny sa nursery at bago pa man pumasok, napatingin siya sa incubator sa loob. Nakita niya ang maliit na katawan ng sanggol. Ramdam niya ang halong takot at tuwa sa dibdib. Hi baby, I'm your mommy. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa gilid at napansin niyang bumagal ang paghinga ng bata. Tila ba naramdaman nito ang presensya ng ina nito? Ang liit mo pero ang tapang-tapang mo. Huwag kang mag-alala, iha. Magiging maingat tayo. At sumapit ang araw na discharge na ang babae pero naiwan sa ospital ang kanilang anak. Walang araw na hindi sila bumibisita para tignan ito. Tuwang-tuwa sila na makita kung gaano kalakas ang kanilang baby. Makalipas ng 1 buwan, nailabas na rin nila ang anak sa ospital. Ang aga naman magpainit ng mag-ina ko. Malambing na saad ni Oliver nang makita ang mag-ina niya sa terrace ng kondo. Ang sarap pala sa pakiramdam na nahahawakan si baby. Lumapit si Oliver at marahang hinalikan ng noo ng kanilang anak. Welcome home anak, dito ka na? Maya-maya napansin ni Oliver ang maliit na lobo at munting cake sa mesa. Wait, ano to? Happy birthday! Akala ko nakalimutan niya na. Hinding-hindi. Ito ang unang birthday mo bilang daddy, no? Hindi man kasing ingrande pero buong pamilya. Si Shekinah at ang anak namin. Ang pinakamagandang regalong natanggap ko. O mag-wish ka muna. Wish ko? Manatili tayong ganito. Kahit simpleng araw basta magkakasama. Granted na yan. Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, mas kompleto na ang buhay ko.
Pinagsaluhan nila ang munting handa, isang simpleng cake, ilang paboritong pagkain ni Oliver, at higit sa lahat ang masayang tawanan na matagal nilang hinintay. Hindi ko akalaing ganito kasaya ang simpleng handa. Hindi mo kailangan na maging magarbo ang lahat. Basta kumpleto tayo. Tumango si Oliver at marahang hinawakan ang kamay ng mapapangasawa niya. Ilang sandali pa nakarinig sila ng katok galing sa pinto. Alam nilang may bisita si Oliver. Sakto rin na natutulog na ang kanilang anak kaya nagpaalam muna si Shikaya na nadadali nito sa kwarto. Nasaan ang inaanak ko? Saad ng kaibigang bading ni Oliver. Tulog siya, mamaya mo nalang tignan. Ay, nalate ba ako ng punta at hindi ko nakita ang inaanak ko? Tulog nga raw, te. Huwag kang makulit. Saad pa ng kasama nitong bakla rin. Hay nako. Ewan ko ba? Excited na excited talaga akong pumunta dito. Tuwang-tuwa naman si Shikaya na lumabas para kamustahin ang mga bisita ni Oliver. Hay, mabuti at nakapunta kayo. Nako, sinadya ko talaga ang anak niyo at hindi si Oliver, no? Nako, katutulog lang niya. Okay lang, maya-maya pa naman ako uuwi. Kumain muna ang kanilang bisita at nagkwentuhan sila. Matagal na nung huling pumunta sa trabaho ang lalaki. At simula noong nagpahinga siya, wala na siyang nare-receive na balita. Tapos, nagalit si Direk kasi yung script na pinahiram sa kanya nasira. Wala bang ibang kopya? Meron pero huli na kasi yung binigay doon. Ang sabi lang kasi hihiramin tas kinukuha na nasira daw. Ewan ko ba, ang gulo-gulo nila doon. Kailan ka bababalik sa trabaho, Oliver? Maraming projects ang nag-aabang sa'yo. Gusto pa nga nung iba. Si Shikaya na maging leading lady mo. Ha? Ako? Hindi ako artista. Handler lang ako ng mga event. Tsaka hindi ko yan tatanggapin kung sakali, no? Saka na ako babalik kapag malaki na yung anak namin. May negosyo pa ako, bukod sa pag-aartista. Ipinakita ni na Shikaya at Oliver na ang mga desisyong ginawa upang tumakas sa gulo ay maaaring magbunga ng mas malalim na pananagutan. Ang kasinungalingang nagsimula bilang panangga sa intriga, nauwi sa isang buhay na hindi nila pinlano. Ngunit piniling panindigan at sa gitna ng takot, panganib at hindi inaasahang pagbubuntis. Natutunan nilang ang tunay na lakas hindi lamang nasusukat sa kakayahang magtago o lumaban, kundi sa tapang na humarap, magmahal at managot. Ang pagmamahal, kahit nagsimula sa pagpapanggap, nagiging totoo kapag pinili araw-araw. At ang pamilyang nabuo sa gitna ng kaguluhan ay patunay na ang pagkakamali maaari ring maging simula ng pagkakaroon ng biyaya. The end.